Straight to the point. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating palatuntunan. Muli ang ating pagtalakay sa pananampalatayang Katoliko. Muli nababalik tayo lingkod Brad Eugene Gapo, Depensor Katoliko, at sa ating episode na ito, kung hindi tayo mag-caption ng straight to the point, ibig sabihin mayroon tayong topic na pag-uusapan. Ito, mayroong nag-send sa akin ng isang video ang gawa ng vlogger ng Seventh Adventist di umano. Itong si Glenn Alado, Seventh Adventist preacher. Binanatan itong si Father Darwin regarding sa kanyang ginamit na Job chapter 8 verse 8 patungkol itong sa kasaysayan. So we have to tackle about this kind of issue after our prayer. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, word without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Straight to the point. Hindi ko na lang siguro i-play itong sliding video niya. Mukhang medyo parang mahaba-haba. Mabubukasan tayo dito. Basta ang napakinggan ko ito ng hindi naman buo, pero ang nire-rebat niya yung pag history bias daw. Dahil sa rason po niya ay nitong history is mga Katoliko lang po daw yung author. Oh no. Oh, ito yung mga pakulo ng mga Seventh Adventist. Alam nyo ba kung bakit? Dahil po ang history book ay siyang hindi po pumapabor sa kanila. That is why kung kung debate yung babasihan, madalas ipinipilit ito mga Seventh Adventist Church na Biblia alone, Bible alone lang tayo, wala na referensya. Oh, ito payo ko sa inyo, kung sabihin na lang natin na Bible alone kayo, wala namang itinuro sa Biblia na Bible alone. Walang itinuro ang Biblia na Bible alone. Mismo nga ang ating Panginoong Jesucristo, hindi nga nagturo ng Bible alone. Wala. Ang instruction pa nga ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, na ipangaral niya yung ito, basahin natin to. St. Mark chapter 16 verse 15. Ito yung banggit. Sino ba yung nag-request? Si Bulawan. Sige, papapasokin kita. Babasahin ko lang to. At sinabi ni Jesus sa kanila, pumayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Hindi naman sinabi ang ating Panginoong Jesucristo dito na magdala kayo ng magdala kayo ng Biblia. Dahil in the first place, nung binanggit ni Kristo yan, hindi naman sinulat agad ni San Marcos yan. Dapat alam nito mga Sabadista. Ito, papapasukin muna natin ito si Bulawan. Baka may concern po ito sa pananampalatayang Katoliko. Dahil isa po isang, yung testimony daw sa akin, isa po daw siyang Katoliko dating. Ito, welcome natin to sandali. Magandang gabi po sa inyo, sir. Good evening. Good evening. Ano pong atin, sir? Ano pong may paglilingkod ko sa iyo, sir? Sir, pag gabi, sir, Tagalog ako dahil mayroon tayong mga kapatid na sa pananampalataya, lalong-lalo na pag hindi Katoliko, na hindi nakakaunawa ng Bisaya. Kaya mayroon akong Tagalog, sa umaga naman, Bisaya tayo. Hanggang magsawa tayo sa Bisaya, walang problema. Sa Tagalog, gabi yung schedule ko.
Sa lahat Okay, ng mga taga Punto por Punto ni Reverend Father Darwin Gitgano at sa lahat ng kanyang mga kasamahan, magandang gabi po sa inyo lahat. Sige sir, ano bang may paglilingkod ko sa iyo, sir? Hmm. Sabi mo kanina na hindi kami tatanggap ng referensya at Bible alone lang. At sabi mo Mm. pa, wala tayong mababasa sa Biblia na Bible alone lang. Mm. Okay. So, itong tanong ko, wala talaga sa Bible dahil wala naman talagang mababasa. Pero ito, Sandali lang ha. ang tanong ko, Sir, sandali lang sir. Pag meron kang sir, meron kang hindi na intindihan sa Tagalog, hindi mo kayang Tagalogin, magbisaya ka lang ha, pero wag mong iaksin na lahat na lang okay, Bisaya. okay. Sige. So, ang tanong ko, anong exact na date sa kapanganakan ni Kristo? Exact date, December 25. Ginawa pa nga yan sa kalendaryo natin ginamit nyo na ginawa mismo ng Katolikong si Pope Gregory. Doon sa government ha, sinabi pa nga, kung mayroon ka kalendaryo sa bahay mo, doon sa boarding house mo siguro yan, tignan mo, legal holiday, Christmas Day. Ano yan? Birth of Christ. Pag hindi ka naniniwala, illegal ka. Ikaw po naging, Okay. ewan ko ba kung Natural. NPA ka ba? Natural. Anong koneksyon ni Gregory sa Pag sinabi ano natin niya sa ganito ha, Gregorian calendar? pag sinabi Walang natin koneksyon si Gregory sa kang Kristo. bro, hindi ko naman sinabi bro, sandali lang ha, hindi ko naman sinabi na si Pope Gregory may connection doon kay Kristo. Hindi ko sinabi yan. Ang tanong mo kasi, sa ano bang exact date? Nandoon sa kalendaryo po, December 25. At dinideklara rin ng gobyerno, legal holidays. Kung ikaw ay namumuhay sa Pinas, hindi ka, hindi ka nag-ubido sa legal holidays, nagiging illegal ka. Itong si Pope Okay, Gregory okay. naman na siyang may pasimono sa Gregorian calendar, sabi Wala mo, naman walang akong tungkol connection. sa Sandali Gregorian lang, calendar. sandali, lilinawin ko lang yan, Wala. lilinawin ko lang, sandali ha, huwag ka sapaw. So, hindi pa ko tapos, sir. Si Pope Gregory, may connection yan kay Kristo dahil sila po yung mga alagad ni Kristo. Nag-claim pa nga yung pastor nyo na wala namang connection kahit isang book man lang. Sige, next question. Okay, sabi mo kanina, totoo nga na meron ng 25 December, pero ang tanong ko, paano mo mapapatunayan na yan na pizza na 25 ng December ay kapanganakan ni Kristo na wala namang sinasabi na December 25 sa banal na kasulatan? Normal. Dahil po, pag sinabi nyo, wala namang mababasa December 25 sa Biblia, normal yan. Dahil unang-una, kung naghanap ka ng December 25 sa Biblia, may diferensya niya yung pag-iisip mo. Dahil kailan, yung Biblia, hindi naman kalendaryo yun. At hindi naman Oo yung nga. Biblia, birth Yan certificate, para makita mo, sandali lang. Ang Biblia, hindi kalendaryo para doon ka maghanap ng petsa. At hindi rin yan birth certificate para doon mo hanapin yung mga kapanganakan ni Kristo. So, Diba? Kaya wag mong pilitin. Wag mong hanapin. Sandali lang. Bro, sandali lang ba? Wag mong hanapin ang isang bagay na hindi po pwedeng hanapin dyan. Halimbawa, bumili ka ng cellphone, naghanap ka ng brand ng cellphone, tapos pumunta ka doon sa big shop. Normal, wala kang makikita cellphone dahil big shop yung pinuntahan mo. okay. Nagtanong ka. Okay, si Kristo matatagpuan ba sa kalendaryo dahil sinasabi mo na pumunta sa big shop? Sa kalendaryo kasi bro, ganito ha. Bro, Makikita ganito. ba sa kalendaryo? Ganito bro. Pag gagamitin mo yung kalendaryong Katoliko, yung liturgical calendar, mayroon, marami pa nga santo. Pero pag ginamit natin yung kalendaryong Gregorian calendar, na kayo mismo gumagamit kahit hindi naman yan ninyo. Katoliko yan. Sabit pa kayo ng sabit sa bahay nyo. Now, ngayon, si Kristo ba kayo matatagpuan? Yung birthday niya, matatagpuan dun. At saka yung sinabi mo ha, na walang mababasa sa Biblia December 25. What if may mababasa akong December 25 letra po letra? Aaminin mo ba na yung Seventh Adventist ay isang sinagog ng demonyo? Dalawang partida. Gagamit ka ng Bible na Greek Bible. Na Anong Greek Bible? Hindi naman pinag-uusapan natin din. Sandali lang ha. Hindi naman bro, ganito yan.
Oy, ibang paandar ninyo, wala nang kakagat sa paandar ninyo na titirahan nyo kami ng Greek. Pag hindi nyo kaya, doon kayo sa Greek. Hindi mo nga alam kung ano yung Tagalog sa Nigo. Sandali lang. Wala ka namang alam Bro, sa Griego. Huwag kang magmamayabang sa Griego. Kung titignan mo, hoy, makinig ka. Huwag kang magmamayabang sa Griego dahil in the first place, hindi mo nga hawak ang original manuscript sa Griego. Griego ka ng Griego. Hindi mo nga alam siguro kung sandali lang. Hindi mo nga siguro alam. Bro, ganito. Wala ka namang alam sa mga sinasabi mo. Anong walang alam? Ikaw na nga yung walang alam. Griego ka ng Griego. Di mo nga siguro alam kung ano yung Greek sa ano. Kung mananampalataya, ano ang unang Biblia na kinuha? Bro, napunta na tayo sa unang Biblia, bro. Malayo na tayo sa issue. Sandali lang. Na English Bible. Hindi naman natin pinag-uusapan yung translation sa Biblia. Kung ano yung nauna, Bisaya, Tagalog, English, Grego. Ang pinag-uusapan natin dito. Sandali lang. Sapo ka ng sapo kasi. Ang pinag-uusapan natin dito, di ba nagtanong ka sa Biblia kanina, binanggit mo kasi, walang mababasa sa Biblia na December 25. What if may mababasa ako sa Biblia letra por letra? Aaminin mo ba ngayon? Sandali lang. Huwag ka tawa ng tawa. Tingnan mo, tumawa ka ng hilaw. Booking ka tuloy. Anong booking? Sabi mo kanina, may To the mababasa. point. Tapos, Ha? O meron. Letra por letra. Gusto mo? Ayan o. hindi, ang dalawa ang hinihiling ko. Dalawa. Anong dalawa? Bro, di ba sinabi, hindi naman pinag-uusapan na. Sandali lang, para magkakaunawaan tayo dito. Bro, para magkakaunawaan tayo dito. Ganito yan. Di ba, naghanap ka sa Biblia. We are talking here about Bible. Hindi naman tayo nag-uusap kung anong klaseng version. Biblia po yung batayan. It doesn't mean, sandali lang, hindi pa ako tapos. Kaya ka hindi nakakaunawa dahil ikaw mismo sapo ka ng sapaw. Makinig ka muna. Sir, nakinig ako sa tanong mo. Kaya makinig ka sa sagot ko. Para magkaunawaan tayo dito, huwag kang sumapaw. Diba? O, partida to. Dahil mismo, sinabi mo, wala namang mababasa sa Biblia. So in fact, nagbasi tayo ng Biblia, di ba? It doesn't mean kung anong version sa Biblia, basta Biblia. Yun po yung issue. Wala akong sinasabi na Biblia mo dahil guni-guni mo lang yung Biblia mo. Ang Biblia di ba sinabi mo? Kabago-bago mo lang binanggit. Kabago-bago mo lang binanggit, bro. Kaya hindi ako naniniwala sa mga sinasabi Sandali mo. lang. At sa iyong Kabago-bago. Ganito yung issue sana natin dito, yung mga ngaral mong kasama, ang evangelist ko no, iwan ko kung bakit naging evangelist yun, wala namang ibanghilyong naisulat, straight to the point. Yeah, sandali lang. Nangaral siya, diriribat nga pa, sandali lang bro. Marunong ka bang mag-focus sa topic, bro? Yung nga sinabi ko sa inyo. Di ba? Sinabi ko na sa inyo, pag kayo pumasok, okay lang sana. Sandali lang. Okay lang sana pumasok kayo pag wala tayong caption kung ano yung pinag-uusapan. Ngayon, may caption tayo, dapat marunong kang magbasa. Hindi yung nag-topic tayo dito ng lechon baboy, ikaw topic ka ng topic ng ng ibang issue. Imbes na pumunta tayo doon sa karnihan section, napunta ka doon sa prutasan section. Ibang usapan yun. So, ganito, yung issue ko kasi bro, niriribat niya, no? Sandali lang, bro. Sandali lang ba? Sinasakyan ko lang naman yung issue mo. Yung issue natin dito, yung kasama mong evangelist, wala namang ibang hilyong na isulat, ha? Tanda mo yan. Niriribat niya yung pahayag ni Father Darwin. Walang sapaw na sapaw, Walang sapaw na sapaw. Niriribat niya yung pahayag ni Father Darwin, doon isang katunggali niya, I don't know kung sa Badista ba yun, na regarding sa paggamit ni Father Darwin ng hubot sa 8 dahil hindi niya matanggap na history book yun. So ngayon doon tayo focus. So nakapokus po ako na ang Simbahang Katolika, bukod sa Biblia, gumagamit kami ng history. Huwag kang pumunta at tumatalon-talon sa isyong Pasko. Kasunod yan, naamba ka ng Sabat. Hindi naman ako
Sabi mo kanina, ano ang itatanong ko? Di tinatanong kita eh. Wala ka namang alam eh. Anong walang alam? Mayroon akong alam. Ikaw may alam ka ba? Kaya nga, Di ba? Naka-record sa Biblia. Ganito bro, ganito. Aba, hinamon mo ako eh. Ganito, sandali lang. Hinamon mo ako eh. Sandali ha. Bro, hinamon mo ako eh. May alam ka ba? Surrender to. Anong surrender? Ikaw surrender, wala kang alam. Wag kang mag-surrender. Out ka. Ikaw yung lugi ka rito pag ikaw yung mag-out. Ito, ganito ha. Sabi mo sa akin, wala akong alam. Ngayon, sa Biblia, mayroon naka-record. San Lucas chapter 2 verse 11. Anong binanggit doon? Mismo ang anghel may sabi. Sinabi niya, basahin natin ang Biblia kung may alam ka. Kung wala kang alam, pagpasensyahan na. Yeah. Ito, St. Luke chapter 2 verse 11. Ang banggit po'y ganito. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Question, ano ang kanyang kapanganakan? Dahil naka-record sa Biblia, anong kanyang kapanganakan? Kung alam mo, kung di mo alam. Alam mo ang ikaw yung tinanong ko dahil sabi mo, wala akong alam eh. Sabi mo, wala akong alam eh. Wala akong alam, di ba? Sabi mo, nagtanong ka pala sa walang alam. Anong nangyari sa'yo? Oh no! Totoo nga, na may mababasa na so anong birthday? Imposible yun, sir. Imposible. Sa kapanahonan ni Kristo, may kalendaryo na. Sandali lang ha. Alam sa pizza, di ba? Dapat alam mo yan dahil Catholic Faith. Sandali, di ba? Naniniwala ka. Sandali lang. Naniniwala ka kay Kristo. Ako din naniniwala. Si Kristo Diyos mo, ako rin Diyos namin si Kristo, di ba? So pareho tayong naniniwala. Question, itong batayan natin kung totoong nagiging kapanalig ka ni Kristo, kapananampalataya ka kay Kristo, alam mo kanyang araw kapanganakan dahil imposible di mo alam. Sa kapanahonan ng sinulat ni Sintok ito, sa kapanahonan ng kapanganakan ng Kristo, may kalendaryo na, Jewish calendar na inimbento ni Julio Caesar 46 BC. Imposible di mo alam yan. Huwag mong ang Biblia dagdagan. Kukunan. Ito, dagdagan. Ito. Sabi niya, ayaw daw dagdagan yung Biblia. Ayaw daw dagdagan ng Biblia. Tanong ko sa'yo, ayaw dagdagan. Ayaw mo sa birthday. Ito, chronology ng Seventh Adventist sa isang New King James Version na may logong Sabadista. Binanggit kasi dito, ganito ha, 457 BC, Jerusalem and the temple restored. Next, 27 AD, Jesus baptism. 31 AD, crucifixion of Jesus. 34 AD, the gospel is preached to the Gentile. And 1,844, the sanctuary is cleansed. Iwan ko kung anong nangyari sa sanctuaryo, bakit madumi? Ito, ginawa niyong janitor si Kristo dito eh. Ayan. Wala ka talaga. Nasaan sa Biblia, bro? Kasi sinabi mo, dinagdagan namin yung Biblia dahil wala namang pizza na kapanganakan ni Kristo. Ngayon, saan sa Biblia ito? Ito lang, itong baptism of Jesus Christ 27 AD. Saan nakasulat to? Dapat alam mo yan, huwag mo nang itanong sa akin. Kayo yung gumawa. Di ba sabi nyo, huwag dagdagan ang Biblia. Kaya nga hindi kayo nagsiselebrate ng birthday dahil wala sa Biblia. Ngayon, saan sa Biblia si Kristo binautismuhan sa 27 AD? Saan si Kristo si Kristo ay nabautismuhan hindi 27 AD. So mali itong kronolohiya nyo. Mali itong kronolohiya nyo na 27 AD. Tama yan. Wag mong bawian yan ha. Wag mong bawian. Sinabi mo yan. Ano ka ba naman? Kaya nga eh. Nabanggit na yan sa propeta na Bulawan. Kinontra nyo na yung sariling kronolohiya sa Biblia nyo. Wait lang. Basahin ko ang Ecclesiastes. Anong Ecclesiastes? Nakabatay tayo sa kronolohiya. Ito pinag-uusapan natin eh. Kaya nga, di ba, sapaw ka kasi ng sapaw kanina, sabi mo, I don't believe the birth of Jesus Christ. Sandali lang. Di ba sinabi mo, I don't believe the birth of Jesus Christ because that's not found in the Bible. Hindi po makikita sa Biblia yon. Dinagdagan nyo lang Katoliko. Dinagdagan nyo Katoliko. Sa iba, sabi mo. Sabi mo kanina. Nagtanong ako.
Sa dami ng mga tao na kanina- binanggit sa kronolohiya ninyo, bakit alam ninyo na 20 City AD, itong si Kristo ay nabinyagan? Saan sa Biblia ito? Hindi ba kayo dagdag rin ito? Wala. Shakoy again. Maaral ka pa muna. Bago ka pumasok, dapat alam mo, kargada mo, ano mo. Si Bulawan talaga, oh. Lagi ka lang pumasok sa live ko, hindi mo pa rin alam. Sana, sa mga ilang bisis mong pasok ka ng pasok sa live ko, dapat ano ka, dapat natauhan ka na. Ako naman, oh. Straight to the point. Oh, yan. Di ba? Nawawala na tuloy itong si Bulawan. Baka busy siguro. Mag-aaral ka muna. Mangangamuti ka muna sa ano, sa sagot mo. Oh, di ba? Dinideny mo na yung kronolohiya mo. Ang punto ko kasi dito is ganito. Bakit yung kronolohiya ninyo, 20 city na binyagan si Kristo? Ay di ko na lang tatanungin sa iyo kung saan sa 31 AD namamatay siya. Walang record sa Biblia 'yon. Pero bakit alam nyo? Birthday ni Kristo kini-question nyo. Pero yung baptism of Christ, hindi nyo kini-question. Bakit 27 AD? Na yung sa Biblia, 30 po yung edad ni Kristo binautismuhan. Di ba? Ito yung nagatagpit sa bulan. Ito na si Muanya. Naghahanap siya. Di naman maniniwala sa Pasko, pero tanggap pa rin ng tanggap siguro ng 13% ito. Ano ba? Sige. Ganito, balik tayo sa isyo. Mamaya ka na lang Bulawan. Wala namang alam si Bulawan eh. Birthday ni Kristo, di ang alam pa kapanganakan. Oh no! Sige. Balik tayo sa isyo. Itong history book di umano na ginamit ni Father Darwin na niriribat naman itong si ano. Dapat sana Bulawan, marunong kang magbasa ng caption at saka marunong kang mag-balance. Kasi hindi balance yung ano mo, nagtanong ka na wala naman sa caption natin. In the first place, we don't have, hindi naman natin issue dito na yung kung ano yung birthday ni Kristo, malayo pa yun ha, December 25 pa. May election pang darating. Oh no! Talagang ito si Bulawan, oo. Baka siguro ito, gigil na gigil ito, nangangati na itong mga kamay ni Bulawan. Gusto na niyang tumatanggap ng ano, ng ang tawag nito, yung Christmas bonus. Oh no! Kinsa ba'y nagatag og pizza bulan na natawan ni Kristo? Alam, ang simbahan po, base sa computation po, galing sa Biblia. Kaya kung babasihan natin yung Biblia, lalabas at lalabas yan. Kaya wag nyong i-deny na kung maghanap kayo sa Biblia, kung mayroon ba sa loob ng Biblia, December 25, ayan, mayroon. Kung tinanggap lang sana yung hamon ko ni Bulawa na aaminin niya na yung Seventh Adventist ay isang sinagugang demonyo, pag mabasa ko sa Biblia, December 25, ayaw niya. Mismo nga kronolohiya niya, dinideny niya. Straight to the point. Ha? So, huwag na lang natin pag-usapan yung December 25. Huwag na lang natin pag-usapan yun dahil alayo sa issue yun. Dapat alam sana nyo, hindi nyo alam. Naniniwala kay Kristo. Ang problema, birthday ni Kristo, di nyo alam. Abay, malaking kagaguhan yan. Straight to the point. Saan mababasa sa Biblia verse na ay alam nyo, itong mga taong nagtatanong kung saan sa Biblia mababasa, oy, mag-comment ka, Tagalogin mo naman. Dahil hindi po Bisaya version yung ano natin ngayon, Tagalogin mo. Hindi ka marunong mag-Tagalog, mag-aaral ka muna. Hindi, may diferensya sa utak po itong tao na naghahanap ng pizza. Biblia yung tiningnan. Biblia yung binasa. Nakatingin sa Biblia. Sir, may diferensya sa utak talaga yung tao, sir, na naghahanap ka ng cellphone kung anong brand at doon ka pumunta sa bodega ng Kopra. Normal, wala kang makikita doon. Siyempre, saan makikita sa Biblia? Kung Biblia yung pagbabatayan nyo, meron.
O yan o, may hawak akong translation sa Biblia, mababasa yan. Sa loob ng Biblia, di ba? Ay, naghahanap kayo sa loob ng Biblia, dapat meron. Pero kung petsa, yung pag-uusapan natin, kung petsa yung inihingi nyo, kalendaryo kayo pupunta. Magbasa kayo, tingnan nyo sa kalendaryo, nakalagay doon, legal holiday. Pag kayong mga Pinoy, pag tayong mga Pinoy, ayaw sumunod sa batasang gobyerno, nagiging illegal kayo. Illegal yan. Yung December 25, pag hindi nyo yung sinusunod, illegal kayo. Yan ang, sus nako, straight to the point. Ang Biblia po, hindi po kumplitong detalye. Dapat alam ninyo. Kayo kasi, ang hirap ninyo, ang Biblia, ginawa niyong kumplito. Kaya nagiging lumabas sa isip ninyo, lumabas sa sarili ninyong pag-uunawa, na may bulalon sapat na. Mali po. Dahil kung tignan natin, batayan natin yung buhay ni San Jose, the spouse of Mother Mary, hindi kumplito yung ano niya. Yaong buhay niya. Pati kay Mother Mary, hindi rin. Pati kay Kristo, hindi rin kumplito. Di nga nakalagay do sa Biblia, 12 years above kung ano ginagawa ni Kristo. Wala. That's why the Bible give clearly instruction. Ano yung malinaw na instruction sa Biblia? Read the history book and say, basahin ang kasaysayan at tignan. Diba? Malinaw naman yan. Binanggit sa Biblia yan eh. Job 8:8. Tignan natin, basahin natin yan. O, hindi alam ng mga Seventh Adventist ito. Niriribat. Anong nangyari sa inyo? O, dapat prangka na lang kayo magsalita sa social media. Ayaw namin sa history book dahil unang-una, hindi po pumapabor sa amin. O, normal, kapag ikaw po isang nagluto ng pritong itlog, eh siyempre, ayaw nyo ng luya. Dahil in the first place, hindi yan bagay sa itlog. Yeah? Kung nagbatil ka ng itlog at priprituhin mo, siyempre, ayaw ka ng tawag nito, ng carrots. Dahil in the first place, hindi naman pwede sa hindi naman pwede yung carrot sa itlog. Ganyan kayo. Dahil hindi pwede sa inyo yung history dahil hindi pumapabor, kaya hindi kayo naniniwala sa history in the first place. Straight to the point. Nagko. So, ano ngayon? O, anong sabi sa Biblia? Tignan natin itong Biblia. Read the history book and see, di ba? So, kaya nga, in the first place, pag tayo po may debate, hindi mawawala sa atin ang history dahil mayroon pong mga pangyayari sa Biblia na ang ibang mga event nasa history na po. Ang problema lang po sa inyo, kaya hindi kayo naniniwala dahil hindi kumakampi. Ayan o, Isaiah chapter 41 verse 4. Sinong nasa likod ng lahat ng ito? Sinong nagpapagalaw sa takbo ng kasaysayan mula sa pasimula? Ako si Yahweh na noon pa man. Mismo ang Diyos po, si Yahweh. Kaya hindi natin mai-question yung Diyos kung bakit yung history, ganyan yung pangyayari. In the first place, baka sabihin nyo, yung history book na ginamit nyo, guided by the Holy Spirit ba yan? Of course. Pero hindi nga sa Biblia dahil hindi naman Biblia yung history book. Pero guided by the Holy Spirit pa rin. Dahil in the first place, wala pong makapagsulat na historian kung hindi sila guided by the Holy Spirit. Dahil in the first place po, unang-una, hindi po sila actual na nandun sa pangyayari. Halimbawa, ito na lang, dito tayo sa Pinas. Battle of Bactan. Di ba sa Battle of Bactan, bakit alam natin, no, Pinoy, alam na mga historian na sila Lapu-Lapu si Magellan, nagkaroon sila ng bakbakan doon sa Mactan. Oh. Diba? Tayong Pinoy, alam natin yan. Kahit hindi tayo actual, nandoon. Bakit? Nag-video ba tayo sa ano? Nag-video ba tayo sa, mayroon pa bang video at that time? Panahon sa mga 15th century? Wala pa siguro, ano? Kasi yung video, huli na po yung naimbento. Hindi siguro alam nitong mga sabadista.
Iwanan ka na nakita gapo. Dahil in the first place, mayroon kang diferensya sa pag-iisip talaga, oo. Naghahanap ka ng mga verses sa Biblia na yung birth of Christ. Baka gusto mo ah. 'Di ba yung video camera po, nag-imbento po niyan si John Logie Berg taong 1990s. Mas nauna pa yung camera kasi yung camera invented po yan ni Joseph Nicephore year 1825. So normal na sa kapanahunan ng ang tawag nito 15th century, yung pumasok po yung mga Kastila sa atin, yung nagkaroon ng bakbakan do sa Mactan, wala pang video camera kahit ano para makapture ditong mga pangyayari, mapicturean man lamang, wala. Kaya mag-aral kayo. Dapat mayroon kayong mindset. 'Di ba ang sabi sa Biblia, read the history book and see. Kaya nga mayroong mga pangyayari na naisulat sa Biblia nang hindi natapos, nando doon sa history. Nakakonekta. Halimbawa, yung mga sinasabi ni Kristo na persecution, 'di ba? Hinulaan ni Kristo na darating at darating na may persecution talaga. Mga lindol, mga tidal wave, yung mga kung ano-anong klaseng sakuna, bagyo, gutom, lahat-lahat na, 'di ba? Hinulaan niya ni Kristo sa St. Matthew, sa sulat po niya. Bakit? Binanggit ba ni Kristo na yung lindol na yan, doon yan tatama sa ano? Hindi, 'di ba? So saan natin nakikita yan? Yung hinulaan ni Kristo na magkakaroon ng giyera, bansa to bansa, o 'di ba? Yung nation to nation. So without tracing the history, alam ba natin na may World War I? Alam ba natin na may Japan at saka kontrang Amerikano World War II kung hindi tayo nagbasa ng history? So importante po ang history. Ang kaso sa history hindi pumapabor sa inyo. Yan ang hirap sa inyo eh. In terms of tinatawag natin na true charge, hindi kayo nagbasa ng mga history dahil puro lang kayo kuro-kuro. Kuro-kuro. Ano bang kuro-kuro? Fiction. Englishin na lang natin. Fiction. You know what is fiction means? It only exists in the mind but not in reality. Hindi po realidad. Halimbawa, bigyan ko kayo ng pinaka-basic na example na kahit batang 90s alam. Yung Power Rangers. Sino bang nanood sa inyo? Batang 90s Power Rangers. Totoo bang may Power Rangers? Yung Superman. Totoo bang may Superman? Wala. Yung pinaka-sikat na movie ng yung zombie na ginawa ng mga Amerikano na sinagot naman agad, nag-resback naman nitong Koreano, yung Train to Busan, di ba? Totoo bang may zombie? Mga fiction stories po yan. Hindi totoong eksistado sila. That's why, kung babasihan natin yung mga pangyayari, kakapit tayo sa mga history. Halimbawa, itong 7 churches na binanggit sa Biblia. Di ba? Alam ba ng mga Sabadista yan, ng 7 churches, without basing the history, na ito pala itong itsura ng simbahan? Ay, ganito pala sa Church of Ephesians, sa Episo. Ito pala itsura. Hindi nila alam. Di nga alam kung ano yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Wow. Straight to the point. In the first place, kawawa. Ano ba yung maingay? Hinahin nyo lang volume kasi naglalay pa ako. Kuan lang na, monitor, hinay kayo, kuan, mag-record mong good. Ayan. Sino ba itong si Boyet Punay na may mahong laway? Kayo, totol kayo ng ano, hindi nyo matanggap si Kristo na kung hindi December 25 ano, yung saksi ni Jehovah nagbigay sila ng date pero yung buwan is October.
Tawa-tawa na lang natin ito. Naabot naman tayo kag Power Rangers. Example lang yan. Hindi mo ba alam kung ano yung example? Magtagalog ka nga. Pag hindi ka magtagalog dyan, hindi ko babasahin yung komento mo. Saan? Hindi mo ba alam kung Tagalog? Mag-practice ka. Kaya hindi sumikat yung mga program mo. Dahil in the first place, di nga alam kung ano yung magtagalog ka para marami namang manonood. Magingay ka lang pag hindi ka marunong magtagalog dahil bukas na bukas, mayroon naman tayong programa Bisaya. Doon ka mag-comment ka doon hanggang sa magsawa ka. Kasi dito, ginawa natin tong Tagalog dahil po pinagbigyan natin yung mga hiling natin ng ating mga kasamahang Katoliko at mga hindi Katoliko na hindi nakakaunawa ng Tagalog. Anong ng Bisaya? Comment ka ng comment, Bisaya gamitin mo. Yan, hindi ko babasahin yan. Magtagalog ka nga, mag-practice ka ng Tagalog. Naku, na itong si GR mo niya, oo. Huwag kang pahalatang bukid sa'yo. Oh no! Huwag kang pahalata, bro. Straight to the point. So, ito nga. Turuan mo ako magtagalog. Mag-practice ka. Kung akong gawin mong tutorial, ibang usapan na yan. Mag-practice ka. Yung nga iba, nagbayad pa nga ng mahal para marunong lang magtagalog. Nag-aral pa ng online. Nag-aral pa ng kung paano magsalita ng English. Kawawa ka naman. Di ba yung sabi ni Rizal, ang hindi magmahal sa kanyang sariling wika, higit pa sa mabahong malansang isda. Ano ba yun? Yung ba yung sinabing Rizal? Tagalog, di mo alam. Di ba, practice ka ng Tagalog. Ako nga, nag-practice ako ng Tagalog. Ilang taon? Mula nag-grade 1 hanggang nakatapos ako ng college. Gandang gabi ni Lucita Alanis. Yung sinin mo sa akin na rosary, yung crucifix na parang kay Pope Francis, okay yun. Wala nang kuan yun, walang problema yun. Ang kuan lang natin, yung problema lang diyan pag makatanggap ka ng rosary na ang tawag dito, satanic rosary. Ang satanic rosary po kasi iba yun. Ito may dapat mag-iingat tayo sa satanic rosary ha. Ako nga, pag bibili ako ng rosaryo, dapat tignan natin yan. Baka ibang ayan sa satanic rosary po kasi, yung crucifix niyang maliit dito, may mga araw po sa gilid. Ayan. At saka yung sa ibabaw naman, imbis na Indri yung nakalagay, imbis na Indri yung nakalagay, parang, alam nyo ba yung sa butika, yung may ahas na yung nakaganon? Ahas po, sa likod mismo ni Kristo, ahas. Kaya mag-ingat tayo mag-ingat tayo sa mga satanic rosary. Dahil minsan nga, ibibigay na libre yun. Kaya kung bibili man kayo ng rosary, i-check ninyo. Dapat siguro, ako para sa akin mas mainam bumili ng rosary pag actual talaga para makita mo. Pag sa online ka, di mo alam. Halimbawa ako, bumili ako ng, totoo talaga ito sasabi ko lang, testimonya ko po ito. Nag-ano ako sa Facebook, nag-scan ako sa Facebook. Tapos may nakita ako na mga parang gold-plated na Holy Rosary. Aba, ang ganda. Kasi binidiktin yung yung ganito yung cross niya. So naantig ako. Click. Sent message. Dito, nag-convo na kami sa nag-convo na kami sa sealer. Legit daw. So magkano? Since may promo sila, so ganito na lang babayaran. Blessing na daw po yan sa pari. Di sino na bang hindi matutuwa? Di kung tignan mo yung store talaga nila, yung page nila, parang legit din. So ang nangyari, matagal na araw ako naghintay kasi mostly po kasi pag may order, 7 araw pa yan bago aabot sa amin kasi Manila po yung galing. Kung mayroon man siguro, ako marami akong mga in-order na libro na mostly talaga ang maliban na lang doon sa na-i-confirm ko na lugar sa Davao, yung somewhere in Mindanao, mostly ang pinakatagal 5 araw, 4. Ano yan? Sa Agusan, 4 lang yun, yung Biblia na hiningi ko. 4 na araw yun. Pero pag Manila po kasi, almost 7 days yan.
So, yan o, pag binayaran ko naman, hindi ko na lang inopen kasi bawal po kasi i-open muna bago bayad. So, yung ginalaw ko po yung yung ginanon ko yung karton na hindi naman masyadong gaano kalaki. Oh, siguro yung ano ba yung size ng karton na yun? Basta hindi naman siya gaano kalaki. Hindi po ganitong size kasi masyadong malaki to. Oh, sinik ko muna, ganun. Parang rosary talaga ito. Nagbayad ako, 300 yun, shipping fee. Pag-open ko, hindi rosary yung nakalagay. Ang nakalagay yung bracelet na parang kumikinang paggabi, pero isang malaking parang may baboy po doon sa dito sa sa ibabaw. In short, lucky charm. Hindi naman lucky charm dahil bawal po sa pananampalatayang Katoliko ang lucky charm. So ginawa ko, tinapon ko na lang. Sayang naman yung 300 ko. Pero okay yun, charge to experience na yun. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayong paantig doon sa Facebook na maganda ko. Dapat sana bumili kayo sa mga personal kung maaari. Minsan sa Shopee, masabi ko na lang, pag sa Facebook, wala yun. Nakakatakot nga, Brad. Sa Facebook, minsan, maraming business na akong naloko sa Facebook, yung Biblia na in-order ko, naman, yung encyclopedia, hindi dumarating hanggang ngayon, wala na. Nilimot ko na lang. At saka yung nagbayad ako ng 1.5, yung 1.5, hindi dumarating yung item. Nag-contact pa ako sa seller, binablock na ako, wala. Nagbayad din ako ng 400 dahil po may binta siyang encyclopedia na isang libro at saka diksyonaryo. Ang nangyari, wala. So wag kayong mas mainam siguro na sa kayo mag-order sa personal talaga para makita natin at makapili pa tayo kung anong kulay gusto natin, kung anong makapili tayo. Kasi kapag sa online ako nag-order ako sa Shopee, legit naman, may halo pa nga third class, really, yung brown scapular, okay yun. Minsan sa Shopee, legit naman. Pero yung sa Facebook, parang ayaw ko ng sa Facebook. Hindi legit yung sa Facebook. Mayroon siguro, pero I don't know. Basta ako sa inyo, wag na lang kayo mag-order sa Facebook. Masasayang lang yung pira ninyo. Okay? Masasayang lang talaga. Straight to the point. So, para mas malinaw, atin pong pakinggan itong yung kasi kapag nire-rebat natin to, tignan natin itong itong pahayag mismo ni Glenn Alado. I-play natin to. Yung pahayag ni Glenn Alado, play natin to. Ayan, yan. Patungkol po ito sa history book. Ayan. Vlog po ito ni Alado, Vlog po ito ni Alado. Manood tayo sa vlog niya. Ilang minuto? 3 minutes ito. Ito. Ito yung mismong Hope Otso. Read the history books and Ito naman tayo guys, Hob Otso, read the history books and see. Ito yung palaging ginagamit ng ating mga kapatid na Roman Catholic na kung saan ikinakapit nila yung kanilang gawang history book upang mapatunayan na ang Romanong Katoliko ang siyang itinayo at tatag ni Kristo na simbahan. Gaano po ito katotoo at ano ba ang ibig sabihin ng Hob Otso? Ating itong alamin dito lang sa Strong TV. Ayon sa Hob Otso, read the history books and see. Ayon dito mga kaibigan, kung babasahin natin sa Tagalog version ng Biblia, meron tayong mapapansin dito. Sabi dito sa Hud chapter 8 verse 8. Alamin mo ang mga nagdaang kasaysayan. Itanong sa matanda ang kaalaman na natuklasan. Sino po ang pinagsabihan nito mga kaibigan? At sino po ang nagsalita nito? Ayon dito sa verse 1, dito natin mapansin kung sino ang nagsalita at sino ang sinabihan. Ay dito, ito naman ang sagot ni Bildad na suhita. Hanggang kailan ka magsasalita ng ganyan? Mga salitang parang hangin at walang kabuluhan. Dito, mga kapatid, ating mapatunayan na ang nagsalita sa Hud chapter 8 ay itong si Bildad. Kaya yung
umabot na sa verse 8, pinaalalahanan niya si Job na dapat alamin ang nagdaang kasaysayan at itanong sa matanda ang kaalaman nga natuklasan. Hindi ito tumutukoy sa history na ginawa lang ng Roman Catholic Church. Oops. Excuse me for a while. Hindi naman gawang Katoliko ang kasaysayan. Dahil in the first place, public consumption yan. Hindi yan ecclesiastical letter. Kung sinabing gawa ng Katoliko, marami naman kaming libro. Yung history book, hindi yan ecclesiastical letter. Bago may publish yung artikulo mo, kung sino may yung contributor na yan, idadaan yan sa mga editor. Kaya yung mga history natin, may mga editor yan. Kapag nakikita sa mga editor na mali yung article na i-publish mo sa kanilang kumpanya, hindi yan tatanggapin. Di ba? Diyan kayo nabubobo. Ibig sabihin pala na sa Hubot sa Utso, yung sa binanggit niya, di ba? Tagalog version. Ayaw siguro niya sa English kasi Tagalog lang gusto niya. Sa Tagalog po kasi sinabi sa mga past generation. Yan yung history book, hindi ba yan past generation? Oh no! Hindi nyo lang kasi tanggap. Dahil in the first place, bakit hindi nyo tanggap? Dahil hindi po kasi yung history book, hindi po nagiging friend sa inyo. Inaway pa kayo ng history book. Yan po yung totoo. Inaway talaga sila ng history book. Kaya nga siguro, hindi sila, unang-una, meron tayong isang history dito. Banggit, tingnan ko ito. Yung sa Cloller Encyclopedia, Volume 20. Tignan ko itong Volume 20 dito. Hindi ko na-read itong Volume 20 sa ilalim. So, mabubukasan pa pag magkalkal tayo. Sa Volume 20, I don't know kung Volume 20 o Volume 22. Nabanggit po kasi doon yung Seventh-day Adventist Church. Ang Seventh-day Adventist Church, base po sa kasaysayan, isa pong tinatawag nitong protestante. Ay natural, hindi nyo tanggapin yan. Dahil in the first place, yung claim ninyo, kayo tunay na Kristiyano. Di ba? At saka base pa sa ating, tingnan nyo, ito. Mayroon akong isang The New Book Knowledge Encyclopedia, history ito. Yung isang binanggit ko na Cloller's Encyclopedia, sa susunod na episode natin, hahanapin natin yun na. Kasi marami po kong history book dito, nakatambak. Ayan. Basahin natin itong history sa pahina 486. Ito po yung banggit, Protestant churches. The official or accepted names of the major Protestant denomination are given here. In many instances, there are several kinds of church bodies using the same name in the same form. Ano po? Hindi po basta-basta. Major Protestant denomination. Number 1, Adventist. Pinakauna sa listahan, Adventista. Straight to the point. Kaya nga, hindi kayo pabor sa history book. Dahil mismo ang history book, nagsabi po, kayo po isang protestante at number 1 po kayo sa listahan. That is why, normal po sa inyo na hindi kayo naniniwala sa mga history book. Tignan ninyo tuloy, kinontra itong pari namin Katoliko. Nagsasabi lang naman ang pari namin ng katotohanan. Halimbawa, kung sinabi sa kasaysayan, Seventh-day Adventist Church, founded by Jesus Christ. Kung lang kung sinabi, what if lang, tatanggapin nyo ba? Siyempre, gagalakin ng gagalak. Magpipiesta pa nga kayo. Kahit siguro gaano kamahal itong kasaysayan, bibili nyo. May matira lang kayo sa Katoliko. Ito nga, debate nila ni Brother Flor Janilot at saka ito si Mr. Rinian. Si Flor Janilot po kasi hindi po yung Katoliko. Nagiging Katoliko at nagiging minister. Yung patungkol sa Sabat yung issue nila. Ngayon, proud na proud itong si Jeffrey Rinian na gumagamit sa new book na sa Britannica Encyclopedia kasi may nabasa siya na Sabat ang Saturday.
Proud pala kayo dahil may nabasa. Pag wala kayo nabasa, tira kayo ng tira, kontra kayo ng kontra. Ano ba? Straight to the point. Ha? Maingay dito. Di tayo magkakaintindihan dito. Maingay. Yeah? Dapat kayo, mag-aral kayo. Huwag puro Biblia. Dahil hindi sinabi sa Biblia na doon lang tayo sa Biblia magbasa. Dahil sa wala na. Dahil wala naman sinabi ang Biblia, Bible alone tayo. Ha? Dapat alam ng mga Sabadista ito. Kayo, Bible alone. Saan sa Biblia Bible alone? Sinabi ba sa Biblia na Biblia lamang ang batayan sa ating pananampalataya? Pagkatapos na wala na, the rest wala na. Mali yung banat ninyo. Kaya kapag namamanat kayo ng mga paring Katoliko, nangunguha kayo ng mga videong Katoliko at iniriribat ninyo, magtutuos tayo. Dahil titirahan talaga kayo. Ako nga, minsan napagalitan pa nga ako ng kura-paroko namin dito. Dahil grabe po kung magbumba. Ayahan nyo na lang. Para sa atin din na lang man ito eh. Kaya nga, normal. Normal yan. Nagagalit kayo sa history book. Straight to the point. Yan. Pag Biblia din lang naman ang batayan natin, pag Biblia ang batayan natin, tayong mga Katoliko pwera lang nito mga Sabadista. Sinabi pa nga ng tawag nito, yung isang mangangaral ng Seventh Adventist Church na nakausap ko dati, nasabi niya, yung Katoliko hindi po mabubuhay pag walang encyclopedia. Meron pang isa, hindi ko nga na-crop tong video niya. Sinabi niya, ang nagtayo sa Katoliko encyclopedia. Oh no! Mali yung banat ninyo. Pagpasensyahan na, medyo meron talagang nag-video kayo doon sa wala kong tapusin to, bro. Hayaan mo nila yan. Hindi naman siguro maingay ba? Kahit anong gagawin ko dito sa Dinoy, stay pa rin So, good evening bro. Parang nahirapan ako dito sa Kalisod. Sige lang, alang-alang rin sa aning kasamahan na hindi marunong magbisaya. No, mali po yung banat ninyo. It is very wrong to accuse the Catholic Church na yung Katoliko hindi po mabubuhay kapag walang encyclopedia. Excuse me po. Ako, hamunin niyo ko ng debate kahit walang Biblia ang gamit natin. Pwede kong patunayan yung simbahang Katoliko tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil pag Pilipinas po ang ating batayan, pag history ng Pilipinas ang ating batayan, malinaw ang nakasulat sa kasaysayang Pilipinas. Nung dumating ang mga misyonaryong pari natin dito, particularly na po itong si Father Pedro de Valderrama, wala pong encyclopedia ang dala. At hindi naman sinabi ni Father Pedro Valderrama sa mga Pinoy, "Oy, magpa-convert kayo dahil dito sa encyclopedia mababasa, Katolikong tunay." Walang ganon, pre. Brad, walang ganon. Sis, ma'am, walang ganon. Bakit ang mga Pinoy nagiging Katoliko? Anong dahilan? Ito. Tignan natin itong kasaysayan ng Pilipinas. We are going to read the history book of the Philippines. That's why we have to study our own history of our country. Hindi lamang tayo magbasa ng kasaysayan na nakakapit sa Amerika, nakakapit kung sa saang bansa. Pwede yan, basta kay world history. Pwede tanggap natin. Pero in terms of ecclesiastical kasi, di natin tatanggapin yan. Hindi gawang Katoliko po ito dahil in the first place, si Dr. Joyna M. Saide, she is not a Catholic. Anong ginawa? Katoliko na yung kasaysayan. Anong sinabi? Pahina 77, ganito po yung banggit. The beauty of the Catholic rituals and the good characters of the first missionaries attract more and more new convert to Catholicism. May encyclopedia ba? Ha? May dala bang encyclopedia ang ating mga kaparian para ipagmumukha sa mga Katoliko? Hoy, kayo mga Katoliko, pag Katoliko na kayo mga Katoliko. Kayo mga Pinoy. May tatlong reason po kasi dito bakit tayo na-convert into Christianity. Una, the message of the gospel. Pangalawa, yung Katoliko tanggap sa mga Pinoy dahil po mayroon tayong mga good moral.
Pangatlo, mayroon tayong mga nagagawa sa Pilipinas talaga. Library, history, orphanage, hospital, unang kalsada, unang pantalan, unang daungan ng barko, irrigation system. Tayo po yung unang nakapagawa ng printing press, yung mga grammar, yung mga history. Tayo pong Katoliko. Yung Sabadista, di ko alam. Yung mga ibang sulpot, di ko alam. Pwede ba magtanong? Sige, magtanong ka lang ng magtanong. Sasagutin natin yan, ha? O, sige. Straight to the point. Dapat alam ng mga Sabadista to. Deny kayo ng deny. Anong gusto nyong palalabasin dito? Mali ang kasaysayan at kayo yung tama. Ilang mga ngaralan ng Seventh-day Adventist Church, ilang mga ngaralan ng mga ibang sikta, ni hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakapagbigay sa atin. Ilang beses na tayo nag-live dito, kung hindi si Kristo nagtayo ng simbahang Katolika, sino? Kailan itinayo? Para batayan natin at saan natin mababasa yan? Kung ayaw ninyo sa Katoliko, hindi naman kami namimilit. Basta nagsabi lang kami. Ang kasaysayan po kasi, nag-prove yan na even the history book, ang simbahang Katolik ay tatag ni Kristo. Nag-issue na lang kayo, gawa ng Katoliko yan. May ebidensya ba kayo? O yung sinabi nyo, Biblia bugos. Meron ba kayong batayan na galing mismo sa translator, sa mga producer, sa mga publisher mismo? Wala, di ba? So nagsasayang lang kayo ng laway nyo. Sa halimbawa, ito si Bulawan, naganap siya na, saan ba sa Biblia mababasa December 25? Kaya nga meron akong challenge. Kung mabasa ko, paano ngayon? Aaminin mo ba na yung Seventh-day Adventist Church is the synagogue of the devil? Hindi nga niya inamin. Takot siguro. Sige, huwag kayong mag-alala. For the sake na lang sa mga nanonood ngayon, babasahin natin. Sa loob ng Biblia, mayroon akong dala. Yan, oh. Oh, ano ba itong mga video kay? Sabi pa ni Rinaldo Soronio Ramos, pwede kasuhan ng mga nagsasabi na bugos ang Biblia. Tama. Perjury yun. Perjury yung gumagawa ka ng mga issue na walang perjury yun. Kaya mo na lang sila. Katoliko, di naman tayo mahilig sa itong si Mr. Doc Israel Villabir. Alam nyo, pastor ito ng Seventh-day Adventist. Iwan ko kung anong klaseng Sabadista ka. Ikaw ba'y opsa to hindi? Dahil meron po ako natanggap ng mga komento na hindi na daw kayo kasali sa General Conference. In the first place, hindi po ako magpapastor sa'yo. Dahil hindi ka po pastor sa akin at hindi mo kuto pa. Magtatang Villabir na lang ako sa'yo. Mas mainam sa'yo. Si Tatang Villabir. Padayon bro. Tagalog mo lang kasi Tagalog version tayo ngayon. Sige. Bukas na tayo magbibisaya. Lakbay Katoliko po yung program natin bukas dito. Straight to the point tayo. Straight to the point. Ayan. Basahin natin tong Biblia. Sa pahina ano ba ito? 1321 sa book o sa sulat po ni St. Luke. Kaya sa babaw, sa ibabaw. Anong banggit? On December 25, we commemorate the birth of Jesus. Ay, malinaw. Straight to the point. Malinaw na sa Biblia, Kaya sinabi ni Bulawan, pag tinanggap niya yung challenge ko, wala. Sakoy kagad. Hindi tayo magkakaintindihan at hindi tayo magkakarinigan dito dahil masyadong maingay. Mayroon pong nagbibideo kayo dito. Yung ko. Tatapusin natin ito sa susunod na episode na lang Kasi pag ganitong senaryo, may mga maingay sa gilid-gilid. Bukas ulit. Ating tatapusin natin ito bukas ulit sa ating Tagalog version na programa. Pag umaga naman, Bisaya tayo doon tayo sa Bisaya, magsawa tayo na magsawa doon.
Okay. Sa Tagalog naman, kayong mga Tagalog, magsawa tayo na magsawa dito. Para magkaintindihan tayo. Itong pure Bisaya po ito. Marunong din ako magtagalog, tinago ko lang. Dahil po, mostly po kasi sa aking mga followers, puro Bisaya ito. Since mayroon nang nagreklamo sa atin na yung mga Katoliko nag-visit sa akin, Brad, maganda sana yung live mo, kaso lang sa Bisaya. Hindi ko maintindihan, i-screw ko na lang. So, magtagalog tayo para marami namang manonood sa atin. Pagpasinsahan na muna natin itong mga ibang sikta na nambaba sa atin. Okay lang yan. Dahil po, kwintada naman ni Mita yan. Kwintada naman ni. Salamat yan pala kay Reverend Father Darwin Gidgano sa lahat ng mga staff sa Punto por Punto. Magandang gabi po sa inyo lahat. Shout out muna natin itong to the point. Shout out muna natin itong mga kasamahan natin dito nanonood sa ating programa. Si Brother Rinaldo Soronio Ramos Jr., si Tata, si Kalatan. Brad, magandang gabi po sa inyong lahat. Si Brother Delpin Rabago, magandang gabi po at sa lahat ng mga nandan sa Zamboanga City. Yung mga taga Zamboanga City, mostly po, Chabacano po yung lengguwain na doon. Magtagalog ka, pagpunta ka doon, Bisaya ka, kasi mayroong mga Chabacano talaga na hindi nila maintindihan minsan yung Bisaya. May mga Bisaya naman doon, marami. Ay, ewan ko kung sa Pasunangka, mayroon ba? Kasi sa Ayala, maraming Bisaya doon. Shout out watching from Cebu, proud Catholic, si Marquez Generoso. Magandang gabi po sa inyo, Brad. Si Brother Ronel Caninja. Good evening, bro. Di ka ba live sa YouTube ngayon? Yung YouTube channel ko kasi, bro, 500 subscriber lang yan. Yung dati, pag mamonetize ka, abot ka ng yung 1,000 subscribers. Since bago na po yung patakaran ni YouTube, 500 na okay na. So, lagpas na po tayo na 500. Hindi pa ako monetize kasi mayroon pa tayong hinahanap na konti na lang yung watch hour. O, konti na lang. Gano'n na lang. Tagalogin natin. Gusto mo Tagalogin? Sige, magtagalog ka. Huwag ka maya. Magandang gabi kay Brother Alfredo Alaburo. Saan ba sa inyo, Brad? Sa Cebu o taga Cebu dyan? Magandang gabi po sa inyo. Si Benjamin Amoroto, senyor. Di ba nagsabi siya na may tanong? Anong tanong mo, sir? Good evening, bro. Watching here from Bulacan, si Morphy Santo. Ayan, may mga taga Bulacan tayong nanonood. Pag magbisaya tayo, yung mga taga Bulacan, ewan ko kung marunong ba ito lolo ko kasi Chabacano, kung lolo, pero di ko istorya. Tsaka yung mga undi to anda, yung mga basta yung ganun. Basta yung ganun. Meron akong Biblia at Chabacano. Ayan ipapakita ko sa inyo to. Bigay po ito sa Catholic Faith Defender President Chapter si Baboy Ricardo Pilisarta sa Zamboanga City. Ayan, kung kumisan kasi noong natulog ako sa bahay nila, sama yung mga dalawang kasama ko na mag-file kami ng mag-take kami ng board examination. Siyempre nakita ko to, pinagtripan ko, pinadala naman niya. Taga Cebu ako, Brad. Taga Cebu. Sige, marunong ka palang magbisaya. Yung mga ganito ba? Si Maria, Yaguarda, Todo Este, Magakusa, Waya Puri Este, Isinaso, Curson. Yung mga dito, di ba? Nakakatawa talaga basahin itong mga may halong Espanyol. Kasi mostly po kasi sa ito, magbasa tayo ng ilang stanza lang. Yung mga Chabacano, alam nila ito. Iska, seis, Mrs. Dia Prinyada, si Isabel, cuando el Dios ya envía con el Angel Gabriel na Nazaret on pueblo na Galilea. Hindi po ito pueblo sa Zamboanga City kasi may pueblo po sa Zamboanga City. Hindi po. Diba? May sample lang yun sa mga Chabacano. Sa mga taga Zamboanga City, Chabacano, magandang gabi po sa inyo lahat. Buenas dias pa siguro. Nalimutan ko basta kay daga. Meron akong sa Chabacano. Good Eves, patuloy mo programa mo, ang ganda naman. Siyempre. Happy Fiesta sa Zamboanga City, Kanaton. Kailan ba yung Fiesta sa Zamboanga City? Happy Fiesta sa inyo diyan. Matagal na po kung hindi sa Zamboanga City. Ilang taon na siguro yun yung nagtrabaho ako sa planta sa Firmex. Halos mga 1 taon. Minsan lang naman ako
pumapasyal pag walang pera, wala. Ibang ko kung ano yung mga ano sa Sambungan City, wala na bang vaccination do hingi ng mga travel pass? Mga ganon. So magingay lang kayo ha. So bukas ulit kasi hindi na tayo magkarinigan dahil marami pong mga maingay. May mga ano. Minglalilia, Cebu Province, good evening bro. Si Virrad sa Consornio. Pizza 12, sa Pizza 12. Sa Sambungan City, iba pala yung ano, sa Pilar. Sa Fort Pilar po kasi nakakamiss talaga itong Fort Pilar, ano, sarap na tumambay doon. Kaya ang ginawa ko na lang, nanood na lang ko sa picture. Mahinam na lang siguro. O noon dati, namasyal kami doon sa Fort Pilar, magsindi ng kandela. Kapag makita ng Philippine Bible Society yung comment nila na bugos ang Biblia, patay silang lahat. Issue lang naman nila yung bugos yung Biblia dahil yung unang-una hindi nila matanggap yung translation natin. O, di ba? Hindi nila matanggap kaya sinabihan nila bugos. Anong ginagawa nila? Kapit na kapit sila ng King James Version dahil sabi nila mas malapit daw sa original translation. Yung ending naman, ginawa pala ng Anglican Church. Bakit hindi kayo sumasama sa Anglican Church? Hindi ka rin ba magpabaksin bro? Tapos na akong nagpabaksin, si Kandos, tapos na ako. Mas mabuti na lang siguro dahil po nung nag-take ako ng examination doon sa ano, sa Pagadian City, hinihingi talaga yung vaccination card. Yung kompleto. Mabuti yan. Okay bro, bukas ulit. Abangan ko. Live mo. Take care. God bless your family. Salamat ni Inosinte. Sino ba itong si Inosinte? Ano ba real name mo? Wow naman. Napaka-inosinte mo. Ha? Napaka-inosinte. Hindi, joke lang. Biro lang talaga kayo. Pero hindi mabiro. Okay, wala tayo sapat na oras hanggang sa susunod muli. Ito yung lingkod ba di dyan ka po. Magsasabi po sa inyo, maraming salamat. God bless. Mag-ingat po kayo lagi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.